manahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Wala pang natatanggap ang pamahalaan na anumang komunikasyon mula sa Interpol o kahit sa International Criminal Court hinggil sa warrant of arrest na di umano ay inilabas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging Junri? Ikaw ba yan? Maging ang Office of the Prosecutor ng ICC ay tahimik din sa issue at tumangging kumpirmahin ang report na may utos na ang International Tribunal para arestuhin ang dating Pangulo. Iginiit ng ICC na ang confidentiality ay isang mahalagang bahagi ng kanilang trabaho upang protektahan ang integridad ng kanilang investigasyon. Matiyak ang safety and security ng mga biktima, mga testigo at lahat ng mga taong nakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Nilinaw naman ni Secretary Jesus Crespin Remulla ng Department of Justice na hindi pipigilan ng pamahalaan ang Interpol na kumilos kapag humingi ng tulong ang ICC na ipatupad ang arrest warrant. Ngunit anumang kahilingan na arestuhin si Duterte ay kailangang sumailalim sa pagsusuri ng National Central Bureau ng bansa. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Ano ba talaga, kuya? Ano ba tong ICC na to? No, ano ba yan? Ito ba ay totoo? Tunay? O fake news? Fake news lang yan. O may nananakot lang? May nananakot lang. Narinig mo na ba, kumbachero, na may isang anggulo kay tawagan mo nga si Congressman Joel Chua. Ayan, ang Maynila. Si Congressman Joel Chua palibhasa ay sinabi din naman ng Malacanang na wala pa. Wala namang confirmed, walang communication, walang papel na nagsasabing may warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Baka daw itong
bagay na ito ay pinapuputok lang upang mapagtakpan yung isang problema, yung Aling? impeachment. Oh, Ganon? Ganon. Mhm. Ganon. Talagang makakapag-isip ka na ng mga iba-ibang ganyan eh. Kaya lang, kapag talagang merong ito, ilang araw na itong Ilang puro yan araw ng na. balita, di ba, kasabihan nga na when there's smoke, There's a Marlboro. ayan, di ba? Ayan, Panahon pa nga naman ngayon ng sunog, di ba? Talaga. Oo. Parang nakakakumbinsi sa sunod-sunod na mga araw-araw na mga balita na yan na parang meron nga. Ano? Parang meron. Ang sabi nga nitong pinipintasan kasi itong si Secretary J. Ruiz, kumbachero. Bakit naman nila pipintasan yung taong yon? Napakagaling naman nun. Oo. Bakit mo naman Sino naman yung mga namimintas naman yan? Baka naman yan yung mga may kailangan lang. Tapos ngayon magte-text. Tapos may kailangan. sa bagay ano? Ba't naman sila sasagutin ni Secretary? Ngayon lang sila magte-text. Ngayon may kailangan lang sila. Napag-isip tuloy ako. Kagaling-galing na tao niya. Secretary Jay. Good morning, Secretary Morning. Jay. Wala ba tayo yung mga press con dyan? Wala ka bang plano? Huwag ka lang nagpe-press con, Secretary. Secretary J. Ruiz, good morning po sa inyo. Saka yung tungkol doon sa ibinibintang sa kanyang wag ka nang nagsasagot doon, lalo ka lang nababaon eh. Hindi ko na. Saka kung gusto mo namang makipagbasik ulo sa media, okay din naman Sabihin yun. mo lang. Sabihin mo lang. Wala namang problema yun. No? At lalo na ang puluhan ng baril mo na hinawakan mo ng mahigpit, tinutok mo sa mga kaibigan mo kamo na sina Ray Marfil at si Hilka Bakungan. Pareho mga tahiran yun. Nako po, inang. Habang pinagsasabihan mo yun, ang titigas ng ulo, no, sinasabi ko na sa'yo. Habang parang batang makulit yun eh. Habang pinagsasabihan, lalong gumagawa ng kalokohan. Pagka sinabi mong, oy, wag kang maglalaro sa labas, paglingon mo, nasa labas na yun. yun, si Ray Marfil, Ayan, si Ray saka si Marfil. Hilka Bakungan. Ayan, sinasabi Hindi, nako. kasi sinabi niya ni Secretary J. Ruiz na akala ko pa naman mga kaibigan ko sila. Sinabi yun? Sa press ko niya, akala ko pa naman, mga kaibigan ko sila. Hindi man lang ako tinawagan. So parang, ganon, hindi siya tinawagan. Hindi man lang verify yung report. Fake news to. Sabi niya, bakit nila inilabas to? Sigurado ka ba, Secretary, na hindi ka nga tinawagan? Baka nga isa yun sa mga text na hindi mo sinagot. Ang dami ko narinig na Baka ganun naman na pinakausapan ni Hilka Bakungan at ni Ray Marfil, si Eli Saludar. At wag mong gagamitin dahilan na nagpalit ka ng cellphone. Nako, patay tayo dyan. Kaya hindi mo masagot dahil nagpalit ka ng cellphone. Binigyan ka ng misis mo ng bagong cellphone at nagpalit ka. Ako. Lumang style na yun. Luma na yun. Kalokohan yun. Sumasama na ngayon yung number sa bagong cellphone. sabi siguro, ano ba ito pinag-uusapan? Sabi siguro nung nakikinig sa atin, ano ba ito pinag-uusapan itong dalawang ito? Nung po kasing isang linggo ay nag-press con ito si Secretary J. Ruiz. At sinagot niya ng emotional. Yung mga nagsasabi na siya ay nakakulimbat. Nakakulimbat. Nakasungkit. Nakakopo. Ng Ng kontrata. mahigit 200 milyong pisong kontrata sa PCSO ba? Oo, PCSO. Sa PCSO. Mula daw po sa isang kumpanya that he co-founded. Yun po kasi istorya nila Hilka Bakungan eh. That he co-founded. Ibig sabihin, may conflict of interest. Yun ang direksyon ng... Emosyonal pong humarap si Secretary J. Ruiz sa Malacanang
press corps. At ano sabi niya? Na fake news. Sabi niya, daw fake yan. news to. Oo. Fake news to. Una-una, hindi niya ako co-founder niyan. Oo. Saka napakadali naman eh. Sabi ni Secretary J. Ruiz, napakadali naman. Oo. Mga journalist naman kayo, kung talagang journalist kayo. Oo, ayan. Oo. Tingnan nyo sa SEC. Sa SEC. Tingnan nyo sa dokumento. Ako ba nagtatag niyan? Kahit empleyado yata binanggit niya, kahit empleyado, hindi ako naging empleyado. Hindi ako naging niyan. empleyado. Kaya lang may nakuhang mga larawang kupas. Kupas naman mga pala. larawang kupas. Nakalagay pa, President. 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 Nakalagay na gano'n eh. Pero ako naman, in fairness kay Secretary J. Ruiz, hindi naman ibig sabihin na kahit ikaw pa presidente ng kumpanya, may-ari ka ng kumpanya. O kaya Kaya ikaw yung founder ng kumpanya. It does not establish anything. Oo. Na ikaw ang may-ari no, kung Oo. ikaw ay presidente. Dahil Hindi pwedeng yung board ay magdesisyon na mag-appoint ng kahit na sino. Halimbawa tayo, may kumpanya tayo, kumpatsero. Nagkasundo yung board natin na i-appoint si Yuel o kaya si Mother na maging presidente ng kumpanya dahil magaling si Yuel. Pwede yun. Hindi naman siya may-ari. Totoo naman si J. At totoo Ruiz rin siya na hindi siya empleyado. Hindi siya empleyado. Oo. Presidente siya. Good morning, Secretary J. Ruiz. Pero kung ako naman sa'yo, kung talagang fake news yun at sabi mo naapektuhan ang iyong pamilya, ikaw, ang anak mo ay nadamay dito, nasakta, etc. Kung ako sa'yo, nagdemanda ka. Ako Oo, lalo na kung- kasi siniraan ka, fake news ka mo eh. Tsaka di ba ang sabi ni Secretary kaya niya tinanggap ang posisyon ay para labanan ng fake news. Oo, kung sasabihin, hindi ka nga nag-demand ng apology eh. Oo. Dapat nag-demand ka sa kaibigan mong si Ray Marfil at saka si Hil Kabakungan. Kaibigan mo pala. Kaibigan mo pala eh. Baka naman nagkasulian na kayo ng kandila niyan. Baka ganun. Oo. Ganun pala. Anyway, nabanggit lang po natin yun sapagkat si J. Ruiz po ang kino-quote sa ng Malacanang Press Corps. Malacanang Press Corps. Malacanang Press Corps at sinasabing nag-statement daw po si Secretary J. Ruiz na we have heard. May narinig kami. And we are prepared. Yung gobyerno nga daw, the government is prepared already for any eventuality. Kaya sinusumbatan siya ngayon ng ilang mga kredito. Ano yung narinig mo? Ano yung narinig mo na yan? Yung narinig mo na yan. Wala pala. Sabi ng DFA. Sabi mo sino yung kasama mo ron? O sino kasama mo doon? Si Pong Pagong? Kaya sabi sa kanya, ano yan? Ikaw ang Presidential Communications Secretary. Tapos sabi mo, you heard. Oo, parang chismis yun. Oo, tapos sabi ng DOJ, wala. Sabi ng OSG, wala. Nako. Sabi ng DFA, wala. Nako po. Sabi ng ICC, hindi kami makapag-comment yan. Nako. Paano yun? Saan mo narinig? Yun, nako. Ganun ang dating nun. Pero hindi naman ibig sabihin na mali si Secretary J doon. Ang sinasabi lang natin, ano ba yun? Ganun ba ang comms ngayon sa Malacanang? Ganyan ba ngayon ang communication sa Malacanang? Jerry Baka at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin ng happy listening si Congressman Joel Chua. Ay, Kong Joel. Kong Joel. At saka si bagong OTS Office of the Transportation Security Chief, si General Arthur Visnar. Good morning, Yusek Visnar, Administrator. Ito na istorya ngayon Ulihin nyo na yung mga nandyan. Ito na po, mga kaibigan, ang istorya sa... Ito, kumbatsero, pakibasa mo na nga. Ayan. Ito po... Ivana, ayaw sa politika. Yan po ang... Ba't mo mapapasahin yung iba dyan? Ito na ang papasahin mo talaga pag nakita mo yung pahayagan tempo. Hindi, Ayan, ito pinababasa ko sa iyo. Ito. Hindi. Doon ako nakatingin eh. Ito, yung tinuturo mo sa akin, letra lang. Itong nasa gawing kaliwa, Picture. may salita na, may picture pa. May picture pa. Saan ka pa? Ivana,
ayaw sa politika. Ayoko na nga yun. Ito na lang, ito Huwag na na lang. yan. Huwag mo na kasi pinapakita sa akin yung mga ganyan. Eto na, headline po, banner story ng Manila Bulletin, Dizon sacks 3 OTS men over Tanimbala. Ayan. Ayan. Ayan po yung nag-uusapan namin ni Kumbachero kahapon. Yung pong parang matanda ito no? Yung pasahero na dumaan na sa X-ray. Tapos na sa screening eh. Nakarating na doon sa may boarding na Nasa gate na. Nasa gate na no? Tapos sinabol pa ng taga-OTS at ang sinasabi nila meron daw nakita dun sa X-ray, natalaw sa screen, parang bala yun Parang bala yun Kapag meron man, dun mismo on the spot. Doon mismo. May pagkukulang ang OTS talaga doon. Sablay yun. Napaigtad si Secretary Dong Mendoza nung ang binasa mo yung kay Ivan. Secretary Mendoza, magandang morning. Mamaya po makakausap natin ang mismong kalihim ng Department of Transportation. At siyempre, tanungin nga natin si Congressman Joel Chua. Baka naman tinatago nyo lang. Baka meron na kayong mga warrant of arrest dyan Baka naman. meron naman Yan at iba pa sa kalakaran ng ating palatuntunan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Iyo, Kuya Den Macaranas, oras po natin. Mr. Jalom Tang. Aba, kabilis ng oras, kai-intro pa lang natin. Oo nga. Lakyam di Tanghali chakun. na. Oy, tanghali na. Bangon na, bayon. 6:20 na ng umaga. Rita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, halos 2 pisong rollback sa gasolina at kerosene o marangkada na. Diesel, meron namang halos pisong tapyas presyo. PP Sara, binuweltahan ng Malacanang, siya ang nang-iwan sa gobyerno. PNP, tinawag na fake news ang report na naka-heightened alert kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pangulong Bongbong Marcos nagtalaga ng OIC sa DICT. 2 bus nagbanggaan sa EDSA bus carousel. Nako. Sa Makati. Nako. Ano nangyari dyan? Higit 30 pasahero sugatan. At 3 taong gulang na bata ginahasa ni Kuya Nako. bago pinatay sa Davao Oriental. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita! ACS Good News! Ay, nagpakarga na ba kayo? Ako sana hindi pa. Umarangkada na po ang panibagong oil price rollback, ang ikalawang rollback ngayong buwan ng Marso. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nagsimula kaninang alas 6 ng umaga ang 1.70, 170 kada litro na bawas presyo sa gasolina, 1.80 o 180 sa kerosene, habang 90 centavos sa diesel. Dapat sa ayun. diesel nyo na rin nilakihan? Oo nga. Ang panibagong rollback ay epekto ng global development sa presyo ng krudo sa world market. Samantala, may matinding traffic na Yan. nararanasan ngayon dyan sa Kamuning Flyover. Bakit? Dahil sa... ba't nagkaroon ng mga putik at bato dyan? Naku naman. RH5, Val Gonzales, come in Val! Jerry at Anthony, nagkalat yung mga debris dito mismo sa ibabaw. Itong Kamuning Kamyas sa flyover northbound, yung galing ng Cubao, patungo na niya Monumento area.
Traffic na ngayon yung nararanasan dahil dito sa aking harapan, nasa gitnang bahagi tayo nitong flyover. Dito sa aking harapan ay isinarado. Isinarado. Sarado ngayon yan. Oo, sarado na. Kaya yung dali ng trapiko ay halos umabot na dyan sa bahagi ng San Juan. Dyan sa may BB Sullivan. Dyan na ganyan nakahaba. Yung yung mga sasakyang napapala magbiyahe ngayon galing ng Makati patungo ng Monumento Quezon City area. Dahil dito sa nagkalat Jerry Anthony na mga libre na ito, mga graba, bato, buhangin na ngayon ay basang-basa na dahil kakaalis lamang nung tauhan yung fire trucks ng Bureau of Fire Protection at siya yung nagsaboy ng tubig dito sa lugar. Ang problema, nalinis nga rito ng bahagya dito sa may pinaka-gitna mismo ng daan. Pero inilagay doon sa gilid yung mga buhangin, graba, mga bato at may mga putik-putik. Saan galing yun? Ba't nagkaroon ng mga buhangin at putik at bato dyan? Malamang ang binabanggit ng MMDA, malamang galing daw ito dun sa truck na nagkakarga nga ng itong graba at mga buhangin na ito. Hindi na bababa dun sa 10 Jerry Anthony na mga motorcycle rider. Yung sumemplang Bumaliktad, talaga. Delikado yan. Dinala na sa traffic sector yung mga sumemplang na mga motorcycle rider. Kung makikita ninyo itong tsinelas na ito, nadaganan na ng mga batot at graba buhangin kanina na iwan ng motorcycle rider na siyang may suot nitong sandalyas na ito na dahil nga doon sa aksidente ay naiwan niya na, di niya na siguro makita dahil lang sabi ng MMDA, makapal-kapal kanina yung tumapon dito sa lugar, napakahaba hanggang doon sa may bahagi na ng Kamuning MRT o doon sa GMA MRT station. Yun yung nabasa na ngayon ng tubig mula sa Bureau of Fire Protection at umalis dahil naubos na yung tubig na pinansaboy dito sa lugar. Ang binabanggit nitong, lalapitan ko lang itong tauhan ng MMDA. Sir, anong oras ito, sir, nangyari kanina, sir? Anong oras nangyari, sir? Na-turn over namin po ito, mga bandang alauna daw po nangyari. Madaling araw pa. Na-establish na ba, sir? Na-establish na ba kung anong truck sa identify kung saan galing itong mga buhangin, crab at mga bato na ito? Naharang naman po agad ng mga motorista kaya na-turn over din agad sa traffic sector. Nandun na sa traffic sector 6. Opo. Yung mga motorista na nasirasya pati yung truck rider. Yan lahat yung mga motorcycle rider na... Ano yun? Val, bumukas yung truck. Paano daw ho nangyari? At nahulog itong buhangin graba, sir. Ang advice daw po, pag-akyat daw po ng flyover, yung exist, yung mga dalang panambak na nagtilaglagan. At may mga motorista na nasa likuran at nalaglagan. Nag-post ng aksidente. 10-wheeler ba ito, sir? Truck na ito? Dump truck. Dump truck. Ayun yung insidente. Nabuksan ba yung pintuan? Nabuksan daw po ba yung pintuan, sir? Hindi naman po. Yung mga naglaglagan lang ng mga Nasa ibabaw siguro. Babaw. Overloaded yan. Sobrahan ng karga. Masobrahan ng karga. Ano nga pangalan po nila, sir? Dairit po, Dairit. Si MFDA Traffic Enforcer Dairit. Kaya lang yung mga tinatabi dyan, Val, baka matakpan yung butas, yung pang-drainage natin dyan, ha? Yun nga lang, baka bumaha pa rito sa... Oo, baka dumating ang panahon naman ng tagulan dahil nabarahan yung kanya. Ano tawag doon? Yung drain. Yung drain, yung pinaka-drain. Oo. Tama ka dyan, Anthony at Jerry. Kaya yun yung ngayon, ang pinapanggit ng mga tawa ng MMDA, hindi nila bubuksan sa daloy ng mga motorista. Hindi patatanin yung mga motorista hanggat hindi tuluyang naaalis lahat itong mga putik na ito dahil delikado dun sa mga motorista, lalo na yung mga motorcycle rider. Sa motor, Bagamat nasa buyan na ng tubig, ng Bureau of Fire Protection, pero hindi pa sapat. Kaya ang binabanggit ng MMDA, babalik muli at kukuha ng tubig yung truck ng Bureau of Fire Sa Protection. mga motorista natin na southbound, nasa service road ngayon yan.
Yung southbound, walang problema. Yung northbound pala, northbound ay Papuntang Monumento. Monumento, yan. Ko, dito sa aking kinatatayuan, dahil nandito kami sa pinakagitna mismo nitong flyover, Anthony at Jerry, ay kitang-kita ko yung nakatigil na parang nakapark ng mga sasakyan dyan sa may pinakaunahan dahil etong service road dito sa may Kamuning ilalim. Sa ilalim dito muna. Dito sa may pinakailalim ay hindi kakayanin itong volume ng mga sasakyan na dumadaan ngayong rush hour dito sa bahagi ng EDSA northbound dito, Kamuning, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Alas 6:32 ang ating oras. Hindi ang Malacanang ang nang-iwan kay Vice President Sara Duterte, kundi siya. Ito ang beltang sagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa sinabi ni VP Sara sa isang pagtitipon sa Hong Kong na minsan na siyang na-scam nang mag-endorso ng kandidato noong 2022 presidential elections. Sinabi ni Castro na gustong palabasin ni Inday Sara na inaapi at kaawa-awa ang OVP para maging kaawa-awa rin ang pangalawang pangulo. Ayon kay Castro, sa katunayan ay binigyan ng pagkakataon si VP Sara para ipagtanggol ang kanyang panukalang budget. Ngunit nagmatigas ito, hindi dumalo at ipaliwanag kung paano ginastos ang 125 million pesos confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Itinanggi ng PNP ang ulat na naka-heightened alert ang pulisya bilang paghahanda sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa inilabas na ulat ng Manila Times na nag-deploy umano ang PNP ng 7,000 tauhan bilang paghahanda sa pagsisilbi ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Sinabi ni PNP spokesperson General Jean Fajardo na kung may mga nakikita man ng publiko na presensya ng pulis, bahagi lang daw ito ng paghahanda para sa eleksyon. Gayunman, inamin ni Fajardo na napag-usapan na sa hanay ang mga posibleng pag-asiste sa Interpol sakaling idaan ito ng ICC o dito ng ICC ang hirit na red notice. But syempre napapag-usapan po yan because we are hearing some news po. And the PNP is looking at the development with respect nga po dito sa possible issuance nga po ng warrant of arrest against the former president. Ang tinig ni PNP Chief Spokesperson sana maging PNP Chief si General Jean Fajardo. Nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim o OIC sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Ito ay si Yusek Paul Mercado na pansamantalang mamumuno sa DICT kasunod ng pagbibitiw ni dating Secretary Ivan Uy. Si Mercado ang kasalukuyang Undersecretary for Special Concerns ng DICT na aktong OIC habang humahanap pa ng makakapalit sa kay Secretary Ivan Uy. Alas 6:34 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Higit 30 ang sugatan matapos magbanggaan ang dalawang bus sa EDSA Carousel pasado alas 9 kagabi sa kahabaan ng Guadalupe northbound ng Makati City. Sa report ng MMDA at ng Makati Police, sangkot sa banggaan ang Admiral Bus na patungong Monumento at ang Earth Star na nasa parehong ruta. Ayon sa konduktor ng Earth Star Bus, huminto ang kanilang sasakyan dahil merong motorsiklo sa unahan galing sa Center Island Road section ng MRT3. Nakaparada ito para kumuha ng pasahero nang biglang bumangga ang paparating na bus mula sa likuran dahil nawalan daw ng preno. Ayo. Ang nasabing insidente ay nagdulot ng matinding traffic sa lugar at bagyang lumuwag bago mag-alas 12 na ng hating gabi. Sa ibang balita, kalunos-lunos naman ang sinapit ng isang 3 taong gulang na batang babae matapos gahasain ng 16 anyos na kapatid nito o kuya nito na sinasabing nasa impluwensya ng alak at droga. Ito po'y nangyari dyan sa Davao Occidental.
Kagad naman naaresto ang binatilyo ngunit dahil minor de edad ay ipinasa ito ng PNP sa kustodiya ng DSWD. Sa report ng Jose Abad Santos Municipal Police, natagpuan ang biktimang si Nene na walang saplot at may mga sugat sa katawan. Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nagturo sa pinsan niyang 16 anyos na si Ador na nakita niyang humila sa biktima at dinala sa koprahan habang umiiyak. Dahil sa takot, nagtatakbo ang batang testigo at nagsumbong sa kanyang mga magulang na kaagad na humingi ng tulong sa mga kapitbahay at sa barangay. Alas 6:36 ng umaga, susunod. Tito Boy! Nako, ito bang istorya tungkol sa ICC arrest warrant ay pang-deflect lang sa impeachment ni VP Sara? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Kapuluan ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Bago lang natin tawagin si Kong Joel, gusto lang nating sabihan ang mga taga Maynila, lalo na po yung mga senior citizen. Yun daw pong allowance ninyo na 3,000 pesos bawat isa 3,000. for the first quarter of 2025, pwede nyo nang ma-claim. Oh. Sinimulan na daw po ng Manila LGU ang payout kahapon. May payout pala. May payout. Nasa 200,000 senior citizens sa Maynila ang tatanggap ng kanilang dobleng buwan ng allowance. Aba, Ayon kay ayos yan, Mayor Hani Lacuna, nagawa nilang doblehin ang allowance ng mga lolo at lola sa 1,000 pesos per month dahil sa epektibong revenue collection at maayos na pamamahala. Dagdag pa ni Lacuna, lahat ng allowance na ito ng mga Manileño ay galing sa kanilang ibinabayad na buwis. Nitong October 24 ay nilagdaan ng Mayora ang isang ordinansa na ginagawang doble ang buwan ng allowance sa mga senior citizen mula dating 500, ngayon ay 1,000. Katumbas po ito ng 1,000 pesos na buwan ng pensyon na ibinibigay ng DSWD sa mga mahihirap na senior citizen. O yung mga matatanda dyan sa Maynila, Aba, 60 years old pataas, ayun, pwede na po kayong makipag ugnayan sa OSCA yata ito sa Manila City Hall. Yan. Malaking bagay yan, 3,000. Ayan, Big Lima. Alam mo na gagawin mo. Big Lima, ikaw lalo ka na, taga Santa Cruz Big Lima. Oo. Sa Texon Oroqueta. Ayan. Sa Texon Oroquieta. ACS Balita. Nasa linya natin si Manila 3rd District Congressman Joel Chua, miyembro po ng House Prosecution Team. Kong Joel, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po kayo, Congressman? Aba mainam naman pala, no? Ano ba itong naririnig namin na marami daw po kayong opo, yun nga po. Pakiayos yung linya. Baka magtaka yung mga nakikinig. Parang wala kami narinig na sumasagot. Naputol po. Naputol. Kakausapin natin si Kong Joel dahil medyo interesting yung sinabi niya. Nakita ko lang sa mga balita na baka daw itong issue sa ICC. By the way, headline uli ng Manila Times dinideny ng PNP pero headline uli ng Manila Times. Ito po yung headline ng Manila Times. Police
prepared for major arrest. Kahapon 7,000 na pulis. Ngayon, major arrest. Meron daw po sa Davao, meron sa Clark, at meron din sa Metro Manila, sa Pasay. Andito na si Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District. Congressman, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying, Ka Jerry, magandang umaga at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Habang naka-break po ba, ang House Prosecution Team ay may ginagawa pa rin? Opo, kami po ay tuloy-tuloy na nagpe-prepara. Sa katunayan po niya, nag-request na po tayo ng kung sana mapagbibigyan po tayo ng Senado na mabigyan tayo ng espasyo para meron po tayong maging work area doon po sa Senado, lalong-lalo na yung mga ating mga staff, yung mga secretariat, nang sa ganun meron na po kaming lugar kung saan kapag trabaho yung mga secretariat natin. Mga gaano kalaki ba ang kailangan nyo? Ano po yung pleasure na maibibigay po sa atin ng Senado, pero syempre sana medyo malaki-laki dahil medyo marami po tayong staff at saka yung mga ibang mga dokumento niyan, dami. dokumentado ay ilalagay rin po natin doon. Mga gaano kalaki ba yung staff na yung secretariat na o yung pati yung support team po ito, ano? Support team po. Actually, kahit naman kung ano po yung pleasure na may bibigay, syempre ayaw naman po natin silang pukain. Basta tayo po, kung ano po yung pagkakaloob sa atin, tatanggapin po natin yan ng buong puso. Kahit siguro sinlaki nung Tanyada Hall, malaki na yun. Kasya na kayo doon. Laki nun. Baka, malaki ba yan? Baka naman maliit pa yun. Baka gusto nyo doon sa bago, yung ginagawa. Malayo pa, tagal pa yun eh. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Nadaan ako nga no minsan, mukhang matatagalan pa. Para pag nasa Skyway ka, makikita mo. Teka muna, Kong Joel, kung yan ang tuloy-tuloy kayo sa mga preparasyon ninyo, baka hindi kayo makapangampanya, kayo mga nasa prosecution team. Kaya nga po malaking bagay po talaga itong secretary natin dahil po yung gumagawa ng mga bagay na makapagpapagaan po prosecution team, kagaya po ng mga research, mga documentation po ng mga iba pa po mga ebidensya. So napakalaking bagay po talaga nitong secretariat. Oo, lalo na buo na ang prosecution team, kaya lang mag-i-eleksyon at kung ang impeachment trial magsisimula pa ng July. So may chance na yung prosecution team na binuo ngayon ay mabago. Pinaghahandaan nyo rin ba 'yon, Kong Joel? Napag-uusapan din po 'yon, pero hopeful naman po kami na positibo lahat ang resulta nitong eleksyon. Opo, okay. Puntahan po natin yung ICC arrest warrant di umano na ngayon po ay banner pa rin ng maraming mga balita o mga dyaryo. Kong Joel, ano bang report na nakarating sa inyo? Baka naman habang natutulog kami nitong magdamag, may natanggap na kayo na communication mula DFA o kaya OSG o DOJ as to the accuracy of this report. Well, kung ano po yung alam ninyo, yun din lang po ang alam ko. Ako po yung nakasubaybay lamang sa mga radyo, sa mga television. As of yesterday, wala pa naman po talaga makapag-kumpirma kung talaga naman po may warrant na lumabas. So sa lahat po yan, puro mga haka-haka, mga espekulasyon sa ngayon. Pero kung napakaingay po na as in mismong ang kampo ng dating Pangulong Duterte, pati si VP Sara, diniscuss po yan sa kanilang event sa Hong Kong. Tama po kayo, pero sa amin po kasi hindi naman po yan na i-discuss at hindi pa rin po kami nagkikita-kita ng ating mga kasama. Kung maalala po ninyo, ito po'y umingay nung weekend. Oo, yun nga. At syempre, nung weekend, lahat po kami busy sa aming mga distrito. Mga kanya-kanya rin po kami mga ikot, kanya-kanyang mga event. Kaya sa ngayon, as we speak, sa mga radyo pa lang po ako nagre-rely sa mga impormasyon. Bakit po ninyo nasabi na ito pong issue na to maaaring lumulutang para po
madiskaril yung impeachment naman ni VP Sara na ikokot po kayo ngayon sa mga balita? Hindi ko po sinabi na madi-discareer. Sinasabi ko lamang po na po pwedeng kung kanya hingin po yung kanyang presensya sa impeachment court, kung sasakali po, paano po siya magpe-present kung wala po siya dito, kung totoo nga po na meron pong warrant. Pero sa ngayon, ang naririnig ko lang naman po ang meron pong warrant ang lumalabas po sa mga bali-balita kay dating presidente. Wala po akong idea kung meron din po kay Vice President. Pero ito po yung binabasa kong artikulo tungkol po dun sa tungkol po dito sa statement ninyo. At least sa inyo naman galing kung totoo ito kung totoo po ito o hindi. Ito, babasahin ko lang po. Ito po. Narito po. Narito po. Pakinggan po niyo. Narito po. Ito po yung statement na kino-quote kayo. Ang sinasabi niyo raw po ay ito pong warrant of arrest ay maaaring pinaiingay para po matabunan yung issue sa impeachment ni VP Sara. Well, sinasabi ko po kasi unang-una po, ang alam ko po kasi talaga kay dating Presidente Digong yung warrant of arrest. Wala naman po akong idea kung bakit po nadamay po yung pangalan ni Vice President dyan. Kaya nga po iniisip ko po kung baka sakasakali ito isang paraan para mai-divert din yung issue dito po sa impeachment. Yun. Tama din naman kayo sa isang banda. Kasi ito na pinag-uusapan. ICC, hindi na impeachment ni VP Sara. Kaya nga ganun na nga nangyari. Siyempre, ang alam ko po talaga na ang mga naririnig ko po warrant po dating presidente. Pero hindi ko po wala po akong idea na meron din pong warrant na kasama po si VP. Kaya nga po iniisip nga po namin na baka mamaya another diversionary tactic lamang po to para po mawala po yung usapin dito sa impeachment. So, are you telling us na may posibilidad na itong ingay na to galing din sa kampo ng mga Duterte? Well, hindi ko po sinasabing galing sa kanila yan, pero sino po ba ang unang nagbanggit nitong warrant? Di po ba ang dating pong Pangulo, sinasabi po niya na meron daw siyang nga po sa mga press ko nila sa Hong Kong, sinasabi po nila yan. Pero dito po kasi yun po yung naririnig ko hindi ko po alam kung meron pong ibang impormasyon sila na sinasabi. Pero as we speak, ang alam ko po at ang mga naririnig ko po yung warrant patungkol po kay Presidente. Hindi ko po alam kung meron din po ditong warrant ang ating Vice President. Kaya iniisip ko po baka mamaya ginagamit lamang po ito para matabunan po yung issue dito po sa impeachment. Okay. Ito naman po mga sarili po natin mga opinion at hindi naman po ito yung talagang opinion ng mga ibang kasama. Yan po ba sa distrito po ninyo, issue po o parte pa rin po ba ng kampanya for you or against you, yung pong impeachment ni VP Sara, at ito po ba umiepekto o nakaka-apekto adversely sa inyo? Alam po ninyo, hindi mo po maiiwasan na meron po talagang mga supporter ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President. Pero meron din naman po ng mga kababayan natin na humihingi rin po ng accountability sa ating gobyerno. Kaya nga po, mix po yan So pag umiikot po ko, may mga maririnig ka na maka-Duterte sila. May mga iba naman nagsasabi na inaantay po nila ang simula ng impeachment at kung kailan ito masisimulan. So far, mas marami naman po tayong naririnig na interesado sila na malaman kung ano na ang magiging resulta nitong impeachment. Okay. Congressman Joel Chua, maraming salamat po. Thank you, Kong. Magandang umaga. Ay, maraming salamat po, Katunying at Jerry. Mabuhay po kayo. Opo, si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 6 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Mga testigo. Tapos yung mismong magpapatupad ng batas. Walang nangyayari dyan. Kaya Dami nga, natin diba? nakikita. Walang maayos na reward system, di ba? Kung doon lang sa mga nag-aalok na ipapanalo ka ng computer, nung mga nag-aalok ng mga IT experts kuno, di ba? Sabi, isuplong ka agad. Yes. Siyempre, magsusuplong niyan yung kandidato. Oo naman. Kasi sila naman ang aalokin yan kung merong reward yan, halimbawa, isinuplong mo, tapos ang reward mo panalo ka na. Panalo ka na. Aba, magsusuplong lahat yan. Talaga, kung ganun sana. Ganun sana, di ba? sana. Merong magandang reward system. Lalo na sa panahong ito. Naku, wala nang libre. Talaga. Wala nang masama sa libre, Tito? Yun nga, walang masama sa libre pero wala nang libre. Yun sa Hong Kong na yan, so pwede pa lang ang vote buying kahit hindi pa araw ng eleksyon? Yun nga, yun mismo yung vote buying. Babayaran mo para iboto mo. Para iboto ka sa pagdating ng eleksyon. So yung namimili tiwala na paglipas ng kailan ba ang di ba absentee voting doon? Mauna sila ng mga isang buwan. So umaasa itong namimili na to na ano pa lang ngayon, March, April, na mga halimbawa, palagay natin mga isang buwan pa, sila pa rin ang iboboto nung binili nila. Oo, dami nang darating na mag-aabot dyan. Oo nga. Mas mataas. Mas mataas. Ayun. Yung iba, kumbatsero ay maraming pamamaraan ng pag-akit na iboto sila Oo. Yung iba, hindi pera, in kind. In kind. In kind. Totoo yan. Kapag ikaw ay binigyan ng bigas sa kaulam, tingin mo ba binibili na yung boto mo? Oo. Sabi siguro nung hindi. Bigas lang, bigas saka lang to. ulam. Oo. Kung araw-araw bigas, ulam. Hindi. Yung ibebentang bigas ng LGU galing sa NFA, vote buying ba 'yon? Yun ba bawal 'yon? Kung libre, kung libre, kung ibebente. Kung ibebenta, hindi. Ano yung narinig ko parang ibinawal daw yata. Tama ba, Mother? Ibinawal ba ng COMELEC yun? Kasi bebenta rin naman. Hindi pwede, binebenta nga yun. Bebenta nga yun tinutulungan lang ng LGU ang NFA na madispatcha yung bigas. Kung bibilhin niya tas ipamimigay niya, ipamimigay ni Mayor, yun ang problema. May problema doon, kumbatsero. Maliban na lang kung meron talaga siyang programa na ganon. Halimbawa, sa Isabela, kumbatsero, di ba kinukwento dati sa atin pa ni Governor Rodito Albano, binibili niya yung bigas ng mga local producers doon, tapos ipinamamahagi nila sa mga marginalized sector. Halimbawa, sa mga TODA, mga fisher folks, sa mismong magsasaka. Isip mo, magsasaka walang bigas? Totoo po yun. Mismong magsasaka walang bigas. Kaya doon daw nila pinamimigay ka. Hindi sila namimigay ng pera. Kundi in kind. In kind. Ayun. And speaking of NFA, binalita po ng NFA na may 10 billion silang tangan-tangan ngayon para sa modernization ng NFA. Para daw po ma-improve yung rice storage. Yan, magpupundar daw po ng mga rice mills, mga dryers at silos. Para po ma-improve ang processing ng bigas, ng palay papunta sa bigas. And dami kasing problema niyan. Kailangan talaga yun para mas humaba ang shelf life ng
bigas natin, tsaka yung maging matiyak na kahit matagal na nakaimbak, hindi nagbabago ang quality. Hindi bubukbukin. Hindi Hindi bubukbukin. Yung mga magsasaka natin, kailangan naman meron ding pondo para sa mechanization ng mga magsasaka natin. Hindi ba yan nga ang intensyon ng rice tarification? Kaya nga parang wala tayo narinig ng mga update ko yan. Yun ang dapat na inire-report sa atin lagi ng national government. Saan ba napupunta yung pong tariff na nakukolekta mula sa liberalized importation ng bigas? Yun na nga. Kaya dapat ganun At doon sa mga nagpapanukala, may mga narinig pa akong proposal kung Bachero na gawin ng swelduhan ang mga magsasaka natin. Parang napakahirap gawin yun Mahirap. Lalo na sariling lupa niya, yung sinasaka niya, tapos gagawin mong swelduhan. Parang hindi. Ang pinakamaganda na ho dyan, yung sinimulan na ng gobyerno ngayon ng NIA. ng NIA. Ni Director Loris Guillen. Director Loris Guillen. Yung Eddie Guillen. Administrator Eddie Guillen. Yung contracting. Yung contract farming. Yung contract farming. Na ituloy-tuloy kaya yon? Sabi ni Secretary Kiko Tiu Laurel, sila na magpapatuloy. Ay, very good. Sabi daw niya, papalawak pa sana. Sabi niya kay Administrator Guillen, itabi mo, ako na. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Pala sa ibang lugar kung Bachero, ang style naman ng mga politiko, mag-hire na mga task force sa barangay, kunwari. Tapos sinuswelduhan na. Tapos hanggang eleksyon na yon. Task force. Kunwari, hindi dati watcher. Kinukuha lahat ng tao sa lugar nila as watcher. Palagay ko ganun din to, kaya lang binago pangalan, may task force kunyari. Pagkatapos suswelduhan na hanggang eleksyon, halos lahat ng tao doon member ng task force. Ang daming pera ni politiko Yan talaga. Alam niya ni Mayor Noel Villanueva ng Concepcion. Mayor, good morning. Tapos meron daw balita ngayon dyan, Chairman George Garcia, baka naman pwedeng tingnan mo to. Meron daw po namomonitor na report na nag-o-order na daw yung ibang mga politiko ng pagkadami-daming Incredible Ink. Ganun? Indelible ink. Umu-order na? Umu-order ng indelible ink. Tapos baka Comelec na mawalan yan. Yan ang problema. Umu-order na daw po yung ibang politiko ng indelible ink para yung mga hindi nila makukuha, yung mga yung kinakabahan silang baka inayos na nila tapos iboto pa rin yung kabila, wag ka nilang bumoto. Babantayan na nila yun. Tapos lalagyan na ng Incredible Ink yun. Yari tayo dan. Ang tawag dyan madi-disenfranchise yung mga abotante natin. Chairman, pakitingnan nyo nga po itong report na to. Yan lang yan. Sa bandang Tarlac, tingnan nyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Direk Popoy. 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Pamahalaan, wala pang natatanggap na abiso sa ICC at Interpol hinggil sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte.
Malacanang may apela sa mga suporter ni dating Pangulong Duterte, relax lang at maging mahinahon. Dating Pangulong Duterte at VP Sara inaasahang babalik sa bansa ngayong araw. Tatlong sinibak na empleyado ng NAIA na sangkot sa tanimbala kakasuhan ng biktimang senior citizen. Guro na umano'y may iba ng karelasyon sinaksak sa loob ng faculty room Naku po. ng dating mister sa Las Piñas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:10 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, tumanggi ang International Criminal Court Office of the Prosecutor na kumpirmahin ang report na may inilabas na arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang Malacanang ay wala pang natatanggap na anumang report mula sa Interpol o kahit sa International Criminal Court tungkol sa pagpaparesto kay Duterte na iniimbestigahan sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa inilunsad nitong madugong war on drugs. Samantala, tiniyak ng Malacanang ang kahandaan ng PNP at iba pang law enforcement agency na tumulong sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Duterte sakaling humingi ng tulong ang Interpol. Hinimok naman ng Malacanang ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatiling kalmado. Sa gitna ito ng umuugong na balitang may warrant of arrest na ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ayon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, walang dapat na ipangamba ang mga Duterte supporters sakaling totoo man ang balita dahil mismong ang dating Pangulo na nagsabing handa siya na harapin naman ang ICC. Sinabi niya sa Quadcom hearing, handa siya harapin ang ICC. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. At ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Galing itong si Attorney Claire. Matandain. Magaling ang memorya. Matandain. Natatandaan yung mga mismong sinabi ng dating Pangulo. Iyon. Si Yusek Claire Castro. Sabi nga nung isang kaklase niya na nakakwentuhan ko na isang araw, valedictorian sa amin yan. Nung high school. Kaya pala. Kaya pala. Engineer Tony Nanggel, valedictorian ka din naman. 7:12 ng umaga. Inaasahang babalik na sa bansa ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito matapos ang kanyang 5 araw na pagbiyahe sa Hong Kong sa gitna ng mga espekulasyon na posible itong tumakas dahil sa lumabas na report na may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Duterte. Ayon sa dating tagapagsalita ni Digong na si Attorney Harry Roque, darating sa ganap na alas 4:30 ng hapon si dating Pangulong Duterte sakay ng Cathay Pacific flight na may biyaheng Hong Kong at lalapag sa NAIA Terminal 3. Hindi ba siya kasama? Sumama ka na. Oo, Secretary Harry. Oo. Sama ka na. Oo. Pero yun yung sinabi ni Harry Roque. Sabi naman po ng dating nag-cover kay BP Sara na si Henry Uri ay alas 10 ng umaga ang flight pabalik ng Maynila. O nililin lang ba tayo ni Harry Roque? Sino kaya ang nagsasabi sa kanya nito? Mauna naman daw po sa kanyang pagdating ang anak na si BP Sara na mas maagang bibiyahe pabalik ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyay wala pang tiyak na impormasyon kung gaano katotoo ang paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban sa dating Pangulo at sa iba pa niyang kasamahan. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang impormasyon tungkol sa umano'y pamimigay ng pera kapalit ng boto sa mga kandidato kasama sa campaign rallies sa Hong Kong. Inatasan ni COMELEC Chairman George Garcia ang kontrabigay na tutukan ng nasabing issue.
Kabilang sa ginagawang hakbang ng Paul Body ang pakikipag-ugnayan sa konsulada at hinikayat ang mga inalok o mano'y nakatanggap ng pera na lumantad sa COMELEC. Batay sa ulat, may namimigay umano ng pera sa Hong Kong para sa vote straight sa mga kandidatong nagtungo sa campaign rally ng PDP laban. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng umanay tanimbala sa NAIA. Ayon kay Press Officer Claire Castro, hindi magandang maulit ang nasabing insidente kaya pinaiimbestigahan na ito ng Presidente katuwang ang Department of Transportation. Hindi rin anya papayagan ng Pangulo na mamayani ang mga ganitong gawain dahil kawawa ang mga Pilipino at mga turista na mabibiktima ng ganitong modus sa mga paliparan, kaya't dapat na may managot. Samantala, kakasuhan ng senior citizen na biktima ng tanimbala scheme sa NAIA ang 3 empleyado na sinibak ni DOTR Secretary Vince Dizon. Sa programang Balansyado, sinabi ng complainant na si Ruth Adel at anak nitong si Kai, nakakasuhan nila ang 3 NAIA personnel na humarang sa kanila para i-check ang kanilang bag. Kwento ni Kai, ang ipinagtataka nila ay kung bakit hindi agad sila hinarang sa security check pa lamang kung totoo ngang may dala silang bala. Hindi rin anya tugma sa ipinakitang scan image ng mga airport personnel ang laman ng handbag ng kanyang ina. Sinabi ni Kai na nakikipag-ugnayan na sila kay Transportation Secretary Vince Dizon para sa mga susunod nilang legal na hakbang. Actually, we are talking about taking legal actions na rin po. Sinong secretary ang Si Vince. kausap nyo? Si Secretary Vince, Sa DOTR? Yes po, nakausap po namin. Yes very po. good, very good. Tumawag Okay. po siya sa amin para ipaalam po yung magiging action po and yung decision po niya or resolution po niya dun sa pangyayari. And na-mention na rin naman po niya na tutulungan niya rin po kami kung ano yung na masampahan or mabigyan din po ng Opo. Alam mo ninyo, ng justice yung pangyayari. Ayun, ang complainant na si Kai Adel. Patay ang isang guro matapos pagsasaksakin ng kanyang mister sa loob ng faculty room sa pampublikong paaralan sa Las Piñas City. Batay sa police report, nakabreak sa kanyang klase ang guro na si Rose Dizon nang sugurin ito ng kanyang mister na si Dennis sa loob ng faculty room ng Lydia Aguilar National High School sa Almanza 2. Ayon sa mga nakasaksing kapwa guro, nakita nila si Rose nang biglang lapitan ng mister at saka tinadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa loob ng Isinugod eskwelahan? Yun, sa faculty room. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon sa suspect, hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay sa misis na ipinagpalit umano siya sa iba. Nabatid na matagal nang hiwalay ang suspect at ang biktima. Bukod sa patalim, nakumpiska rin sa suspect ang ilang pinatuyong dahon ng marijuana. Umaabot sa 29 na milyong pisong halaga ng marijuana at kush oil ang nakumpiska ng Bureau of Customs na itinago sa loob ng 2 balikbayan boxes na dumating sa Manila International Container Port galing Canada. Ayon sa BOC Customs Intelligence and Investigation Service, idineklara ang 2 balikbayan box na naglalaman ng mga used household goods and personal effects at nakakonsign sa address na General Trias, Cavite. Binatikos ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang modus ng mga smuggler ng illegal drugs na ginagamit ang balikbayan boxes sa kanilang illegal na transaksyon. Ang unang kahon ay natuklasan naglalaman ng 20 vacuum-sealed plastic pouches na mayroong 10,000 gramo ng kush at 1 litro ng liquid substance. Ang ikalawang box naman ay mayroong 23 vacuum-sealed plastic pouches na may lamang 11,000 grams ng kush. Alas 7:18 na ng umaga. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. May mga bad boys ba dyan sa airport na naman? O bad girls? O bad girls? O bad boys, bad girls with bad habits. Ayan. Kausapin natin si DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry.
Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po. Morning, Sec. Ang bilis nitong ginawa nyo sibak kaagad. Pwede nyo naman pangalanan yung tatlong taga-OTS na ito, Secretary? I-release po ni General Ato Bisnar yung pong dokumento na nagre-relieve dun sa mga personnel po involved dun sa nangyari nung March 6. I think by today, no? Siguro pabayaan na po natin si General Bisnar, ang ating bagong OTS head na talagang kilala naman po natin, Katunying, Ka Jerry, si General Ato, no? Na talagang napakataas ng integridad niya, no? Sa buong career niya sa Philippine National Police. So binigyan ko po siya ng lahat ng authority to clean up itong sitwasyon sa OTS para hindi na nauulit itong mga pangyayaring to na pabalik-balik na lang. Parang hindi natututo yung iba nating mga kasamahan sa gobyerno. Secretary, ito po bang mga ito, yung tatlo, babae ba yan o lalaki at sila ba'y mga permanent employees ng gobyerno? Babae po sila pero I think yung dalawa babae, no? I'm not sure about the third, no? Pero ano po ito, no? Yung kanilang status, alam ko po permanent sila, no? So Tagal na dyan. Kaya po may prosesong ginagawa ngayon si General Bisnar. I think he's doing it. He was doing it yesterday at ginagawa niya ngayon para matapos yung relief order. Ano hong initial info report sa inyo, Secretary? Ba't ginawa 'yun? Anong motibo? Anong purpose? Well, yan po ang inaalam ni General Bisnar, no? So, pabayaan po natin siya siguro mag-imbestiga. Yan naman sanay na sanay siya diyan, no? Pero ang nakapagdala po sa aming dalawa na para magdesisyon na kahapon na talagang mag-terminate na. Yun pong simple fact na si Mami Ruth po tsaka si Kai, yung mag-ina. Nakatampas na po sila ng screening Opo. Nasa boarding gate na. Tayo naman po, sa mga kababayan natin, yung bumabiyahe sa airport. Pagkatapos po ng x-ray at ng screening, ang ibig sabihin nun, cleared ka na. Cleared ka na, yes. Cleared ka na, okay. Pwede ka na sumakay na aeroplano. Free to go ka na. Pero ito ho pinuntahan pa ho sa gate Oo. Mga gaano kalayo? Mga gaano kalayo? Several minutes after. Several minutes after. Several minutes pa. Pero kasi hindi naman po mabilis maglakad si Mami Ruth. Senior citizen. Na po yan no? So matagal po syempre. Maglalakad pa po yan papuntang gate. Nagmamadali pa nga daw po sila. Pero ilang minuto yung nakalipas Tapos pinuntahan sila, hinanap pa sila. Doon pa lang po mali na Magina, irregular na yun Hindi yun dapat pinapalampas So, kaya po yun po talaga ang nag-trigger dun sa desisyon namin ni General Ato na wala tayong choice na dito. Hindi tayo pwede nating palampasin yung mga ganyan. Kakaiba ho ito sa mga nakaraang tanimbala. Yung mga dating gumagawa niyan, expert On the spot. On the spot, may bala. May bala. Uhulihin ka. Hindi na yung hahabulin pa sa boarding gate. Pero ang nakapagtataka nito, Secretary, matagal nang wala itong tanimbala. Pero pagdating nitong nakakailang araw pa lang kayo, biglang nagkaroon ng ganyan. Ano bang nakikita niyo diyan? Tama po yan. Kaya nga po, kilala niyo naman po si General Bisnar. Ano po, sabi niya sa akin, sir, we have to act swiftly. Sabi ko, I agree, General. We have to act and send a message na hindi kami nakikipaglaro po dito. Hindi po kami nakikipaglokohan. So I hope po kung meron mang mga iba pa po dyan sa OTS na may iniisip o merong planong ganyan, magdalawang isip po sila, hindi po nagkakilala si General Bisnar. Meron po ba kayong nakikita na anggulo ng sabotahe dito? Kasi nabalitaan po namin, Secretary, na prior to this incident, may mga may mga ilang nahuli na rin ng OTS o may mga cases na rin ng tanimbala just last week lang yata nung pag-upo ninyo. In fairness naman po Katunying, Ka Jerry, marami pong nasasabat
ang ating mga OTS officials. May mga isang basyo, 2 basyo, minsan may parang kwintas na Agimat. Agimat, ito naman po, respeto naman po natin ang mga kababayan natin na may ganong mga paniniwala, Pero, yan naman po, may protocol dapat yan. Sabi nga ni General Bisnar, dapat yan, jet check, kunyari, nag-iisa lang, ang gagawin na lang dapat yan, kukumpiskahin, tapos padadaanin na lang po ang pasahero. At i-remind yung pasahero na, ma'am, sir, bawal po ito. Kaya nga. Kung babalik kayo sa airport, wag na po kayo magdadala ng ganito. Ganun po dapat ang protocol. Kasi, kaya nga naman po nilang ikumpiska yan. Kasi kung hindi nila gagawin yon, baka naman yung mga kababayan natin, magka-problema naman doon sa pupuntahan nilang airport. Correct. Mas malaking problema yon. Pero, mas malaking problema po yon para sa mga kababayan natin. Kaya, ang sabi ko na lang po kay General Bisnar, sir, gawa na lang po tayo ng klarong protocol, i-inform natin ang publiko na ganito ang mangyayari kapag meron silang dalang mga ganyan. Kukumpiskahin. Kukumpiskahin po yan, Hindi po pwede. Para sa kanila din naman po yun, Oo. Pero hindi nangangahulugang ikukulong yung may dala na aksidente. Yun po, hindi po dapat. Hindi po, unless isang magazine ang dala niya, ibang usapan yun, hindi ba po? Iba na yun, Ibang usapan po yun. Pero yung mga ganito po, tingin ko, dapat pinapalampas na lang yung mga kababayan natin. Kinukumpis ka na lang po kung ano man yan. Tama. Dati naman ang policy yun. So, ito ni General Bisnar. Pero ito pong case ni Ma'am Ruth at ni Kai, ibang-iba po to. Kasi nakalampas na, pinuntahan sa gate, kinwestiyon sa gate, tapos dinala pa sa opisina. So, yung na-imagine po natin yung trauma na grabe yun. Sa kanikay, I mean, nakadaan na sila, cleared na sila dapat Pero kaya po talagang hindi natin pwedeng pagampasin to, Katunying ka, Jerry. gusto lang po namin kayong batiin, Secretary, sapagkat you went out your way para po kausapin. Kinausap nyo pala, kinukwento nitong si Kai sa ni Mama Ruth. Kayo pala mismo ang nag-reach out sa kanila? Opo, hinanap ko po yung number nila sa mga, salamat po sa mga kasamahan din natin sa media. Sila po ang nagbigay ng number. Tinawagan ko po sila bago po kami nag-press con ni General Ato. At ni Yusek Jim at ni GM Eric Hines. Para po mag-apologize sa kanila personally para dun sa nangyari. At yun nga po, para i-inform sila na ito po yung gagawin namin ni General Ato. At saka wag ang mga kababayan natin pagka naka-experience ng ganito sa mga empleyado ng gobyerno, wag matatakot magsumbong sa DOTR. Opo. Opo, kabigin-biginan po ng mahal natin Pangulo, Ito po, paulit-ulit ko pong sinasabi, Katunying ka, Jerry. Sabi po man ng Pangulo natin, hindi tayo dapat nag-ahari-harian sa mga kababayan natin. 'Di ba? Kailangan tayo nandyan para magserbisyo. Public servant. Kaya para sa mga kababayan natin, we are the people's servants, not our lords. Sabi nga ni Pangulong Bongbong. And dapat lahat ng empleyado sa gobyerno, yan dapat ang sinasapuso. Kasi dapat po ganyan talaga. Okay. Hindi dapat inaabuso, inaharas yung mga kababayan natin. And ito pong example na to, clear example nung hindi maganda sa gobyerno natin. Opo. Ito po ay termination na hindi relief lang, ha? Opo, termination po. Termination, it's the same po. Tanggal sila sa trabaho. Tanggal sila sa trabaho. Tanggal po sila sa trabaho. Opo. Tapos yung... Ang tandang po ata nila sa OTS, siyempre sa enforcement, sa lingwahe po ng enforcement, relief po ang tawag. Ibig sabihin, tanggal sila. Tanggal na ho sila sa trabaho. Tapos yung kaso ay bahala na ho yung complainant kung ipupurso pa ang reklamo sa korte. Pwede din naman po magkaso ang gobyerno. So yun din po ang gagawin ni General Bisnar. General Bisnar. Tama kayo kailangan hong maiparamdam yung sinabi nyo na public servant kayo, hindi yung kayo yung pinapanginoon. Yung PTO, tama po yan. 3 yan ngayon, nung nakaraan sa LTO naman, ilan yung sinibak ninyo sa LTO? Lima po siya. Yun, matindi yun. Alam nyo, sige. Ako sa Bohol nung Sabado. Nagpasalamat nga po si Governor Aris Aumentado kasi talagang marami pang problema doon sa harassment sa mga nagmomotor. Pero
we will deal with that po, yung pong itong pangara sa mga motorcycle driver natin. Secretary, Gumagawa na po ng mga ng mga proposed mga recommendation para hindi na po maabuso itong mga motorcycle riders natin. Secretary, tatawagin na namin kayong The Terminator. Huwag naman po. Kasi masakit po talaga sa kalooban ko to eh. Kasi alam nyo, napakahirap po ng buhay ngayon. May mga pamilya po ang ating itong mga ating mga tinerminate. Masakit po ito sa amin ni General Bisnar. Kaya lang po, hindi po natin pwedeng palampasin eh. Lang po ito sana. Alam natin. Para sila lang po siguro aral sa mga kawani ng gobyerno na wag na po natin gagawin ito. Hindi lang empleyado tinerminate nyo, pati kontrata daw nung gumagawa nung common station tinerminate yun eh. Kaya isang taon ba naman ang iba naman po usapan yun na medyo wala na hong nangyayari doon. Sagabag na nga po lahat ng mga construction doon. Gusto ko na nga pong ipag-clear lahat sana eh. Kaya lang pinapaaral pa muna ng mga abogado. Mukhang kailangan po ata. May Teka mga muna. Ano bang binigay na valid reason bakit nila itinigil o hindi nila tinutuloy yung paggawa? Actually, wala pa po ako nakukuha ang response from aalamin ko po ngayon. Pagdating ko po sa opisina kung may response na po ang contractor. Pero ba may sagutin na yun? Regardless po kung ano man po kaya masyado na pong matagal eh. And hindi na po hindi na po pwedeng maghintay na lang tayo dito na nakatenga yung common station. Opo. Saka ang pangit po na itsura, Secretary. Sa totoo lang, araw-araw nadadaanan ko eh. Ang pangit. Oo, nakakadismaya po pag nakikita mo eh. Dapat maklear yung maklear na yan. Siguro po mga in a week or so baka po ma-finalize na po ito. Ang mas importante din po is kailangan pong malaman natin kung ano yung pinakamabilis na paraan para ma-restart natin yung pagtatapos para matapos na itong common station natin. Ma-restart natin yung construction. Secretary, maraming salamat po at natutuwa kami na mabilis kaagad ang aksyon ninyo sa mga problema po dyan sa DOTR. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Pangunahing balita. So yun, si Secretary Vince The Terminator Dizon. Hindi ba? Yung sinisibak naman yung mga dapat sibakin eh. Oo. Saka dapat na, katulad dun, yung kontrata na isang taong nakatenga yung common station. Dapat dun, hindi lang palitan ng contractor, kasuhan pa yung dating contractor. Okay, at hindi lang yun malaman kung ba't sila tumigil. Yun na nga. Dahilan? Baka naman ang problema dyan, taga DOTR din. Mga dating taga dyan. Nako po, Inang. Baka masakit. alam na natin. Kaya i-terminate nyo na yan. Si Engineer Tony Nanggil hindi daw Secretary Vince Sibak Dizon. Secretary, thank you. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Balita sa Showbiz. Magandang dilag. Puso ko'y Oy, Bok Abet, ano ba apelido ni Bok Abet? Gidaben. Abet Gidaben. Bok Abet Gidaben. Ano tayong laro dyan? Bok Abet Cruz. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988 ng happy birthday. Ganon din si Kevin Bariga ng Harley Davidson dyan sa EDSA Green Hills San Juan. Happy birthday. Kumusta ba mga Harley motorcycle natin dyan? At si Anton Villafranca. Si Anton, happy birthday. Birthday mo pala, wala ka man nakakibo-kibo. At binabati rin natin ang congratulations si Boy Gonzales. Wala ba tayong picture dyan? Hindi ko nakilala eh. Bay, pasensya na, ikaw pala talaga yun. Hindi ko nakilala. Baka may picture tayo dyan. Si Boy Gonzales ay beneficiary. Nakatanggap po ng malakasang ayuda. Daig na daig ka, Bik Lima. Naunahan ka ni Boy Gonzales. Sabi nga ni Boy Gonzales, salamat Mayora.
3K. Mwah. May mua pa, ha? Oo. Si Boy Gonzales kasi senior citizen na to eh. Nakinabang dun sa Oo, residente siya ng Manila. Di dapat lang. Maynila. So from 500 naging 1,000. Oo. Yun. Sa Makati meron na diyan eh, di ba? Yung yung kay Mayor Abby Binay. Meron pala talagang mua. Salamat, Mayora 3K. Mua. Ay, nako. At magandang umaga rin kay dapat siguro ma-discuss. Ito na. Yung picture ni Boy Gonzales, napapanood niyo po yan. Opo, ganyan na po si Boy Gonzales kapag hindi naka-duty. Yan po ang itsura ni Boy Gonzales. Para standby lang. Para standby. Nahila lang nung kanyang kumpadre daw. Pare, may pinamimigay sa City Hall. Masaya ang mga senior citizens sa Maynila. Magandang umaga rin at happy birthday kay Kuya Boy Fabian. Kuya Boy Fabian, happy birthday. Kuya Boy. At kay Kuya Obet Imperio, magandang morning. Ay, Colonel Freddy Ergo, magandang morning. Ride safe always, ha? At kay Attorney Gary De Castro, si Attorney Gary, laging kasamang kanyang super gandang may bahay na si Ma'am Leylan. Ayan, uy, ingat din. Ito ang hilig din mag-ride nito si Attorney Gary kahit mag-isa siya. Attorney Gary, dapat may kasama ka lagi. Huwag ka nagra-ride mag-isa, Attorney Gary. Attorney Gary, ingat ha. Happy birthday kay Kuya Gilbert Lazaro. Ay, Kuya Gilbert. Tito G. Wala ba tayong Tito moves yan? Ayan. Bumababa ang Bitcoin, ha? Ganon. Pangakasalok ba tayo dyan? Ayan. Sino kaya itong magkaibigang aktor na matamlay ang showbiz career? Target daw yung milyonaryong singer para may pagkakitaan. Aba, sino kaya sila? Alamin natin ang showbiz balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Wala? Hinihintay natin ang linya ni Morley, ha? Wala na. Oy, marami rin nag-aantabay ng update kay Morley doon sa congressman. Sa congressman na hinabol ng kanyang konsehalang misis sa isang subdivision dyan sa QC. Morley, baka may mga update ka raw dyan, ha? Dyan sumakit ang ulo ni Mayor Joy Belmonte. Ganon? Mukhang siya pa ang nag-referee. mukhang tumulong pa si Mayor Joy para maayos yung problema dyan. Sa problema nitong kongresistang hinabol ng kanyang misis na konsehala sa isang subdivision dyan sa Quezon City dahil merong binisita at dinalhan ng pang-maintenance yung kanyang kongresistang mister. Nako naman. Ang pang-maintenance daw, ang mini-maintenance ay isang chiching. Ayon sa ating bubuit. Happy birthday. Dito na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, nakakaloka siyang super mega kabaliw ang dalawang magkaibigang produkto ng isang show. Ng isang show sa isang programa na kung saan ang magkaibigang ito ay tinutuhog nila. Tinutuhog nila ang isang super mega rich na singer. Ayan. Una munang umiksena itong tawagin natin actor A. Ayan. Kay singer. At sumunod naman ito after niyang makagetlock ng marami ng kadatungan ay eto naman si actor B ang umiiksena rito sa nasabing singer. Well, nakakaloka naman itong si singer dahil give ng kadatungan at natutuwa naman. Galante. Kung magbigay 100, 200, 300 po. Ganyan ba kayo? Ay, ako hindi. 50 lang, tapos na yon.
50 pesos. 50 pesos at saka isang tapsilog. Anyway, iyon na nga ang nakakaloka dito at this time ay ito namang si aktor ang bumubola. Ayan, parang bingo lang dito sa Singer Millionaire na ito. Ang naturang magkaibigan, ayan na pinagtutulungan nila na hut-hutan, ayan, nakuhanan at gatasan ang isang singer ay itago natin sa initial na letter H. Ayan ang surname nung una. Tapos, ang name naman ng pangalawa ay si R. Ayan. Yan ang DZRH Showbiz Status News. Uy, thank you so much nga pala sa mga taong nagmahal sa akin. Patuloy na sumusuporta dahil napakasaya ng aking birthday kagabi. Salamat. Kagabi lang ba? Pambihira naman. Yung pinadala ba namin ni Jerry nakarating? Nakarating. Sa panaginip. Kala namin 1 linggo pa eh. Inaantay ko nga di ba? Kasi nakalimutan niyo ako ng Christmas, nakalimutan niyo ako ng New Year. Oo, kaya iniisip-isip ko hindi ako makatulog na. Kailan kaya darating? Darating yan. Alam mo, Gorgie, darating. Morley. Kay Gorgie pala napunta. Joseph. Si Gorgie. Pinitik. Ayan. Hindi, makakarating, Marley. Makakarating. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi ka mawawalan. Ka mag-alala. Maraming salamat in advance. Ayan nagpasalamat ako in advance. Ayos, makakarating. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Last report, pinangalanan na po ng Office of the Transportation Security ang 3 babae. 3 palang babae, puro babae, kumbatsero. 3 babaeng screening officers ng OTS na di umano'y ng biktima sa senior citizen na OFW sa parang tanimbala scam ito. Tinukoy ni OTS Administrator Arthur Visnar Sina. Security Screening Officer SSO Gia-Ann Saturos. Gia-Ann Saturos, SSO Charmaine Sadam at SSO Jubel Abisamis. Sinabi ni Bisnar na pawang mga contractual ang 3 SSO o screening officers, subalit sila ay covered ng civil service kaya sila ay dadaan pa rin sa proseso ng termination. Flash Report. Magbabalik po kami, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by Kuya Romel Sitin, maganda morning. Kuya Elmer Ngo, good morning. At kay Kuyang Melvin Raimundo, baka kailangan ng magpalit ng bubong ng bahay Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Magandang morning kay Kong Doming Mariano. Ay, meron palang binabalita itong si Tata Ador Plato dyan sa Santa Maria. Sabi niya, kailanman, sabi ni Tata Ador, kailanman ay hindi daw niya haharangin ng pangangampanya ng kahit ng sino man doon. Lalo na ng party list sa kanilang lugar. Si Tata Ador pa. Si Tata Ador pa ba? Kaya nga At ba't ba si ka Ador binubuliglig ng kutakot-takot na mga paninira at fake news? Alam mo na, iba na yung pogi. Iba na yung gwapo, Ka-Ador. Yes. Ay, Kuyang Johnny Hung, magandang morning. Happy birthday.
Si ano pala kumbachero, may binabalita sa atin si Colonel James Brillantes, si dating Police General Oscar Calderon pala. Pumanaw na. Ang schedule of wake ay March 11, ngayon to 3 p.m. until March 14 sa Heritage Park, Taguig, Chapel 9 and 10. Ang libing ay March 14, Friday, at merong 8 a.m. Mass. Interment is 10 a.m. at Heritage. Ayan. Marami po kami sa mga pamilya, kaibigan. Kababayan natin sa Nueva Ecija, yung mga Calderon. General Oscar Calderon. At happy birthday din kay Willie Buboy Consular ng ACM Homes dyan sa Imus, Cavite. Sabi ni Kuya Raymond Dadpas. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Living is gone, say. Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin,